Aba, nariyan ka pala. Ba't di ka muna tumulag, Ginong Ibarra? Alis na nga po sana ako, gayong nakita ko masyado kayo. Abala. Ano ba may paglilingkod ko sa iyo? May konti lang yung sinusulat. Hihinto ko na nga sana ito at makapagpahinga. Ano po ba yung inyong ginagawa? Ito ay isang hieroglifiko. Bakit niyo po ito ginagawa? Ako'y sumusulat para hindi sa aking panahon. Sumusulat ako para sa hinaharap. Dahil kung mababasa nila ito, tiyak na susunugin nila ito. Kung magbabasa ito ng mga tao sa kinabukasan, siguro masasabi nilang hindi natutulog ang ating mga ninuno. Sa anong wika niyo po ito sinusulat? Sa wikang Tagalog. Kahit may konting kahirapan, kailangan lang ng konting tiyaga at panahon. Tayo atin nalalayo na. Ano ba ang iyong sadya? Nung buhay pa po ang aking ama, alam kong sa inyo po siya humingi ng payo. At nagiging maganda naman ang resulta ng mga ito. Ngayon po, gusto ko po sanang humingi sa inyo ng payo para sa plano gusto kong magtagumpay. Nais ko po sanang magtayo ng paaralan. Huwag ka saan humingi ng payo. Dahil kung saan ka hingi ng payo, isipin nilang baliw kayo. Dahil humingi kayo ng payo sa isang baliw. Mas magandang humingi kayo ng payo sa isang kura, sa isang kapitan, sa mayayaman o sa mga may tungkulin. Maaari kayo makinig, ngunit ang gusto niya pa rin ang masusunod. Palagay ko'y sobra naman ang inyong pagkatakot. Naniniwala ako na matatapos ang plano kong gusto mangyari nang walang sumasagabal. Magtatagumpay kayo kung tutulungan kayo ng mga tao sinasabi niyo. Kung hindi, hindi kayo magtatagumpay. Walang saysayang paaralan kung wala nag-aaral. Hindi po ako naniniwala sa sinasabi ng lakas at kapangyarihan. Marahil, kakampi na rin sa atin ng bayang may paniniwala sa katwiran. O ang pamahalang may mabuting hangad para sa Pilipinas. Mayroon ko na siguro unawain. Ngunit, wala nakikita at naririnig ang ating pamahalaan. Maliban sa sinasabi at pinapakita ng kura. Hindi pangarap ng pamahalaan na paunlarin ng bayan. Isa lamang siyang kamay. Ang ulo ang higit na makapangyarihan ng mag-isip. Marahil, nasisiyahan tayo dahil walang dumaraing. Kaya dapat lang magpasalamat tayo sa ating reliyon at ang pamahalaan. Sa ngayon, di pa dumaraing ang bayan. Ngunit darating ang araw, maririnig mo ang kanilang daing at madadama mo ang kanilang pagtitiis. Hindi po papayag ang pamahalaan, ang reliyon at Diyos na dumating ang araw na sinasabi niyo. Ang mga Pilipino'y madasalin at nagmamahal sa Espanya. May malasakit sa Pilipinas ang Espanya. Kung mayroon mang pagkakamali o pagkukulang, ito ay tinatama ng Espanya. Kung mayroon mang kasiraan, ito ay kanilang isinasaayos. Ginong Ibarra, alam ko ang sinasabi ninyo. Ngunit, ang pagbabagong inuutos ng nasa itaas ay hindi sinusunod ng nasa ibaba. Lalo na kung nanunungkulan ay walang pakialam sa bayan at ang gusto lamang ay magpayaman. Sandali lamang, tayo atin nalalayo na sa iyo sadya. Mabuti nga po at naipapaliwanag natin ang mga bagay-bagay. Ano ang sinasabi niyo kailangan ko magyuko ng ulo? Dahil dito sa atin, kailangan natin mamili sa dalawang bagay. Ang magyuko ng ulo para sa makapangyarihan o huwag magyuko at ikay mapahamak. Yumuko o mapahamak? Bakit ako magyuyuko kung di ko naman kailangan? Bakit patatalo kung may pag-asa naman ako manalo? Dahil ang lupang tataniman nyo ay nasa kapangyarihan ng inyong kalaban at ikay wala pang sapat na lakas para sila'y labanan, kailangan mong hagkan ang kanilang mga kamay. Hagkan ng kamay? Nalilimutan ba ninyong sila ang may kinalalaman sa pagkamatay ng aking ama? Ipinahukay at pinatapon. Bilang anak, hindi ko malilimutan iyon. Ngunit, hindi ako nagiganti para sa aking ama. Ito ay dahil sa ating reliyon. Huwag mo lilimutin ang alala ng iyong ama at ang planong pagpapatayo ng paaralan ay pabayaan na. Ang umilag sa puglo ay hindi karawangan. Katangahan ang sumagupa sa kamatayan. Pabiguman kayo, nakatawa na rin isipin, ginawa niyo lahat na inyong makakaya. Lubos po ako naniniwala sa inyo. Napakaganda ng inyong payo. Pupuntahan ko kaagad ang kura para kausapin sila tungkol kay Sisa at sa mga anak nito. Alis na po ako. Mag-ingat ka sa iyong patutunguhan. Salamat po. Ay, ikaw, hindi yan dyan. Doon yan. Ikaw. Doon. Madali. Alam ba ninyo kung anong aming tatayo? Ito isang malaking paaralan na nakakati sa dalawa. Ang una ay para sa mga batang lalaki at ang ikalawa ay para sa mga batang babae.
Ang plano nito ay kahalintulad ng isang paaraling sa Alemanya. Ginuhit ito ni Architect Rivera. Sa gitna nito ay magkakaroon ng tatlong daloy ng tubig at sa tabing bakod ay lalagyan ng mga punong kahoy. At meron din ang ilalaan para sa mga kapangibanabang na halaman. Isang napakagandang proyekto ang inyong ginagawa Ginoong Ivan. Ako inyong gawing isang padrino at ako ang babasbas sa unang paglalagay niyo ng boto sa soling araw ng pista. Hindi na po kailangan sapagkat hindi naman simbahan na aking pinapagawa. Itong lahat ay aking sasagutin. Napakahusay talaga ng Ginoong yan. Nahangaan ko siya. Oo nga, ako din. Magandang araw, Kapitan Chavo. Nangaraw din naman. Maligayang pagdating ko. Mabuti naman po at nakauwi na kayo. Ha! Marapat lang naman na kayo ako. Halina muna po tayo sa loob at tayo mauwi. Itay, halika't maupo ka muna. Maraming salamat. Siya pala. Umuwi ako kung mas kasi kung mga dapat yung tama sa pista. Isa pa? Ulit lang ang sabihin ng mga kanda. Para siya na. Nasa mga kanda. Isa pa? Maria Clara, pinunti akong pasalubong para siya na. Sweet of food. Talaga, Itay, maraming salamat po. Ano po ang mga ito? Yan ay isang agnos na may brilyante at kailangan. At sa kabrasang kahoy, mula sa bangkal sa Pedro. Saan ang magustuhan mo? Napakaganda na natanggap ko sa Luma Maria. Napakaswerte mo talaga. Noong Crisosto, mukhang nais mo din sumama sa ating pumamasyal sa liwasan mo. Hinagala ko sumama sa inyo mga Itay, maaari mo ba kami payagang mamasyal kasama sa Crisosto mo? O sige. Ngunit, bakit magkapon ay kailangan ng umuwi sapagkat darating si Padre Damas? Maniwalag yan, anak. Dito nila rin dali ng mga bisita. Ikaw naman bilang para. Pwede ba ka na makausap? Kung maaari sana ay dito ka na maghapon. Siya pa, gusto ko na rin kayo magkakanawa ni Padre Damas. Palagay ko'y may sapat na panahon para sa amin ni Padre Damas. At kailangan ko rin umuwi sapagkat mayroon din ako mga bisita. Ganun ba? Yung nakakapag-inaya naman. Sunod na lang. Kung gayon po, kami ipapanaw. Sige, mag-ingat niyo. Ito na ba? Mag-ingat niyo. Ito na balas sa kanila. Maria! Na, hindi pa. Mabuti dumating na kayo. Kanina ko ba kayong hinintay? Eh, nakas pa pagkikapwentuhan sa mga taong hindi ko kilala na lagi pinag-uusapan ng mga isabong sila. Pakali kayo, pasok na rin kayo sa Halika kayo, magsiupo kayong lahat. May inihanda akong maliit na tsokolate para sa inyo. Sana'y magustuhan niyo ang inihanda ko pag mula kami sa Europa. Talaga, Sinang. Maraming salamat. Hindi ko lang inyo kayo ng tsokolate. Pinagagan ako talaga dinalo niyo kayo. Sinang, ina yung napakasarap ng iyong tsokolate. Sinabi mo pa. O Sinang, Day! mga bisita ka pala ngayon. Ako ay Day. Mga kaibigan ko nga po pala. Ginoong Ibarra, ulit tayo nagkita. At ngayon may kasama kang napakagandang kaibigan. Hinagala ko kung makita ang mali. Bakit ba nakakaano po? Magandang hapon sa inyo. Doon na marunong ang pumili. Salamat pa kaya ni Maria. Nagkaibigan sa akin. Baka gusto niyo sumama sa amin o ibig niyong bumangka. Si Padre Damas ay nilalagay ng munting puhunan para sa manok. Maraming salamat, Kapitan. Subalit, si Maria, nagpili ng kanyang ama na kung siyang gagawin. Kung gayon,
Mag-ingat na lang kayo. May alis na. Malungkot ang kura dahil sa laki ng magiging gastos sa namin ng darating na panahon. Huwag kang maingay, Sina. Ay, naku, Victoria. Simulaan ni siraan ng parang yan ang gulong ng kapalaran. Ininista ko na sa kanya. At simula noon, hindi na parang peso sa kanya. Sino ang babaeng iyan? 4 na taon na siyang may keto. Sabi ng iba, namali niya sa kanyang ito. Pero may nagsasabi, nakuha niya sa pagkakabilang ito. Kusa siya lumalayo sa tao. Pero, minsan pinapagin siya ng kapitan. Walang saysay sa kanyang hiyas ng Pilipinas. Hindi niya may pagpapalit sa pagkain. Tulad sa kanya, walang tao ang magpapayag ng hindi ko ang kanyang bayad ng gamit. Tayo'y manalangin! Hindi mo ba alam? Nahiyaon ng mga patay! Alam mo ba, may 2 akong anak. Paumanhin. Nais ko nga pala silang ipakilala sa iyo. Si Crispin at si Basilio. Crispin! Basilio! Paumanhin ang aking mga anak sapagkat hindi pa nadadala. May sakit ang puso. Nakita mo ba ang mga anak ko? Si Crispin at si Basilio! Nasaan sila? Nasaan? Para sa babae sila. Wala pa akong nagagawa. Pero, kausap ko lang, siguro, bakit tulungan ko. Ante, diyan ka lang. Ngunit may sulat ka, wala kang binigyan. Maraming salamat. Halos buong araw na di kita nakikita. Nabalitaan kong ikaw ay may sakit, kaya ipinagtulos na kita ng kandila. Bagamat ayon sa tatay ay hindi naman gaanong mabigat ang iyong karamdaman. Hindi nila ako tinitigilan mula kagabi hanggang ngayon. Hiling sila ng hiling na tumugtog ako ng piano at inaaniyahan din nila akong sumayaw. Masyado silang mapag-abala kundi lang kay Padre Damaso na walang tigil sa pagbabalita sa akin nang ako'y malibang. Siguro'y tinulugan ko na sila. Isulat mo sa akin kung ano ang iyong karamdaman at ipakikiusap ko sa tatay na dalawin ka. Ngayon magsasadya riyan si Anding para ipagluto ka ng tsaa. Sanay siyang magluto kaysa sa iyong mga katulong. Maria Clara, pag di ka dumalaw din ni bukas, hindi ako dadalo sa pagbabasbas at paglalagay ng unang bato sa paaralan. Hanggang dito na lang. Magandang araw, Blessed Ignacio. Mukhang masigit kayong malungkot ngayon sa mga karang araw. Ayaw ba ninyo magiging masaya? Kahit paminsan-minsan. Pagamat, marami tayong dapat kalungkot. Kung sasaya, hindi ka maniwal. Bakit kailangan magbastay ng maraming halaga sa paghanda taon-taon? Marami nag-iitaw. Napakasamanting na nagpapayaman at bakit ba nag-ihirap? Sabihan ko kayo. Kapitan. Magbitiw ka sa ito, Colin. Magbitiw. 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 Kung tutusin, hindi isang karangalan, kundi isang pasanin. Ay, naman ang lagyan ng alkalde.
250 piso para sa isang sermon. Ano? Para sa isang sermon at pakikinig sa isang tao. Ang halagang ito ay katumbas na ng mga halaga ay binabayad sa mga tao nagtatanghal. Napakayaman pala ng mga tao dito. Ano ba namang halaga ng komedya? Lulumid lang ito ng kaluluwa ng tao sa impyerno. At ang sermon, magdadala sa amin sa langit. Kahit 1,000, bayad kami. Kung ang tatanungin, tama rin kayo. Mas mabuti pa makinig ng sermon kaysa pelikula. Tingnan mo, isang sibil na nakadamit komedyante. Angal, dahil sa Preso Bibliardo, nakita natin kagabi sa itablado. Magsimula pong lahat at umigisap. At itinawag mo sa kanila ang iyong maiwagang diwa para palaganapin mo sa kanila ang pangaral at ang pinaway ang salita sa kanilang bibig at binigyan ng tubig upang mapawi ang kanilang ulo. Nagkalagdalan na alkal, mabanal-banal ang mga para, mga Kristiyano, mga kapatid kay Kristo. Pasanin niyo ang walang gulat ng biyo, ang matakaw na gabi, ang mananangin horda sa kristanuhan, ang gwardiya sa hindi ng kalangitan na hindi pang matapang ay sa pinagsama-sama mga sibil sa kasalukuyan at sa darating na panahon. Oo, Ginoong Alpas, ang pinagpapalagay ng Diyos sa San Diego de Alcalá ay matapang at makapangyarihan. Tinalo niya ang karimlan at lahat ng mga Lucifer. Pagamat hindi siya humahawak ng baril, kundi gusto na kahon, ang malaki ay mahigit na malaki ang itinagin sa mga maliliit. Ang maliit ay mas galawin kapag itinagin sa malalaki. Ang hinig ng bituin ay makikita lamang sa gabi, ngunit hindi ito makikita sa araw. Ganyan si San Diego de Alcalá. Mga nanunukod na katangian sa gitna ng mga sigat na salita. Kayo mga ere, mamamatay kayo hindi nagsisisi. Dito pa sa lupa ay pinapasahan kayo. Kayo ay hindi dapat tularan. Dapat kayong tutuan ng inyong mga pamilya at iwasan ng mga babae. Dapat kayong bitayin upang hindi lumagan ang panglahi ng Satanas. Sinasabi ni Jesus, kung mayroon isang bahagi sa katawan ninyo na humahatak sa inyo sa pagkakasala, putulin ang nasaan bahagi at itapon sa apoy. Noong una, pag ang isang Pilipino ay nakasalubog ng para, agad na nagtatagdag ka sa premyo, nagmamano at umahal sa kamay nito. Ngunit ngayon, bumapato na lang ng magandang araw ng Padre. At meron pang bayago na pag-aaral lang ng konti sa Maynila at sa Europa, hindi na nagmamano at kinakamayan na lang ng pamara. Yan ba ang napapalao sa buong araw ng December? Mga walang hiya! Dito po kayo nagulong sa loob na simbahan. Sige, magsilunod kayo at magsisiya lahat ng mga kasalanan.
Tao po? Tao po? Nariyan po ba si Ginoong Ibarra? Saglit lang po. Ginoong Ibarra? May tao po na. Patuloyin mo. Sabihin mo, pumunta sa silid aklatan. Sige po. Tuloy po kayo. Mapo po kayo. Ginong Ilyas, ikaw pala yan. Ginoong Ibarra? Opo ka. Ano nga pala ngayon sa Jati kinaparito? Kayo nagligtas ng aking buhay. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakaganti sa utang na loob na yun. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Narito po ako upang muli ay makiutang ng loob sa inyo. Magsalita ka. Kung sakaling magparito ang mga alagad ng batas, mangyari lang po na huwag niyo pong sasabihin sa kanila ang binulong ko sa inyo sa simbahan. Huwag kang mag-alala. Kahit alam kong ikay inuusig, hindi kita isusuplong. Yung Ibarra, ito po'y hindi para sa aking pansariling kapakanan lang, kundi ito'y para sa inyong kapakanan. Pinilit kong itong ipahayag para na lamang din sa inyong kaligtasan at upang ang inyong kapakanan ay mapapunta sa kabutihan. Bakit? Marami ba akong kaaway? Sino mga kaaway ko? Noong Ibarra, lahat po tayo may kaaway, mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa mga taong may isip. At pati mararangal na tao, kahit na ang pinakamataas na alkalde. Sa ngayon, upang tayo hindi magkaway-away, kailangan po tayo magkaisa. Ginoong Ilyas, kilala mo ba kung sino mga kaaway ko? Ang namatay kagabi ay nalaman ko nagpaplano sa inyo. Nalaman ko iyon sa ginawa niyang pakikipag-usap sa hindi ko kakilala na nawala sa karamihan ng tao. Sa pagkakataong iyon, ay lalong nabuo sa aking paniniwala na talagang totoo ang aking tutob. Ang taong ito ay may ilang araw ng kusang dumulog sa Maestro de Obras na siyang mga siwa sa paghugos ng panukalang bato. Hindi humihingi ng kabayaran at nagpapanggap pa na siya ay sanay sa mga gawain iyon. Kinalulungkot ko ang pagkamatay ng taong ito. Sana'y marami pa tayong malalaman sa kanya. Kung siya'y nabubuhay pa sa ngayon ay maaaring makaiwas siya sa malupit na kamay ng bulag na katarungan ng tao. Kung ako'y naniniwala sa Himala, sana'y di po ako naniniwala sa Diyos. Ako'y naniniwala sa mga taong banal na makita akong gumigiri ang panghungos at malapit ng magiba. Sinunggaban ko ang aking sarili. At tumabi ako sa kanya. Siya ang namatay. At ako ang nakaligtas. Ngayon, kayo may kagagawan? Opo, pagkat noong maramdaman ko ang kanyang gagawing mas mabalak, sinunggaban ko siya. Pagkat ibig niyang tumakas, ito ang masasabi ko. Ang Diyos, ang tanging hukom na humahatol sa mga tao. Siya ang may karapatan sa buhay. At kailangan, di nararapat isipin ng tao na palitan ng Diyos. Sino ba kayo talaga? Nakapag-aral po ba kayo? Minabuti ko pong manalig ng buong puso sa Diyos. Pagkat nawala na ako ng tiwala sa mga ibang tao. Kung gayon, hindi ko ipipilit na ungkatin pa ang iyong nakaraan. Naiintindihan ko kung nais mong ilihim ang ilang mga bagay tungkol sa iyo, Ginoong Ilyas. Maraming salamat sa iyong pag-unawa. Kailangan ko nang magpaalam. Tandaan mo lamang na huwag ninyo kakalimutan ang sinabi ko. Kayo'y may mga kaaway, kaya ingatan ninyo ang inyong sarili para sa kapakanan ng ating bayan. Salamat sa iyong paalala. Walang anuman. Maraming salamat, kaibigan. Hanggang sa muli.
dumating at dito tutuloy sa aking bahay, ipagpamanin ninyo, kailangan ko muna umalis pansamantala. Paalam sa inyo. Ikaw ay Bara. Paalam. Maria Clara, doon ang Bara. Ingat kayo tayo. Isa na naman itong palabas si Kapitan General at isang insulto sa atin sa kung ba't kasi yan nararapat umunod. Napansin kong wala dito ang ating mapabuding predictador. Saan naman napakahusay at napaganda sa mo? Upang makapagsermon ay kailangan ng gayong kahaba at kailangan ng mabagal na katulad ng pagkakalakas. Ang parang Agustino ay walang ipagpapangayak sa nagsesermon, kundi ang mabagal lang. Gusto na nga pala ako sa Nero mo, Ibarra. Siya ang pinakamasarap magluto sa Pangulubigan. Tama kayo, Alcalde. Napakasarap mo magluto. Mukhang may malalang pinag-uusapan bago ako dumating. Bakit hindi niyo ipagpatuloy? Pinitig ni Ibarra na ako nakatulong sa kanyang panukala at sa kanyang reverensya. Wala akong alam sa arkitektura. Pero pinagtatawanan ko ang mga arkitekto at ang mga tangang kumuha sa kanila. Tingnan niyo ang simbahan. Ako mismo gumawa yan. Sabi nga ng Ingles ang mag-aalahas at pumunta sa aking kumbento. Napakaganda at napakapulido ng pagkakagawa nito. Ang gamit ko lang dyan ay kunting isip. Ito para mapagpatay sa isali. Ano bang sinasabi mo? Ang nakakilala yung mga tao dito ang tangay sa mga Indio. Ang mga Indio na magpatayo ng kanilang bahay na hindi ginamit ng arkitektura. Ang isang bahay, ginagawa ng tao na hindi ko ipapakapulo ito. At hindi ko yung may alam, isa rin tanga, ang ama ng tao higit ang tangay sa mga Indio. Talaga sa dalawang may katwiran. Kung sige lang ay para lamang, naging mahina ako ng konti. Hindi kaya ibig niya sabihin, kung si Padre Damas sa sana, nagkaroon man lang ng titik-titik ni Ibarra. Pero ang masama, kung sino pang mas matanda, siya pang nag-asang bata. Ang ibig sabihin niya, wala nang lakas ang loob na kumilos at tumawad. Hindi ang nakadalaga ni Kapitan Chago. Pero ang ginawa ng mga alkalde at praile. At dahil sa mga pangyayari, walang makapagpatawad niya yung kay Ibarra dahil sa pagkatawad sa kanya. Yan ang masama. Yun ba ang inyong opinion? Inaasahan ko hindi maaari pabayaan ng bayan si Ibarra. Ngunit ano magagawa natin? Anong maaaring gawin ng bayan? Pero naman ang mangyari, mga praile na mayaman ay may pagkakaisa. Di tulad nating mga mamamayan na watak-watak at mahirap. Palagi na lang sila may katwiran, pagka tayo rin ang nagbigay ng katwiran sa kanila. Ganito ang mga kabataan ngayon. Kung nagkataon kayong buhay pa ang ina ng Ibarang iyan, ano kaya ang sasabihin? Mayroon din akong anak na maititi ng ulo. Sa darating na panahon ay mangyari ito sa anak ng lalaki. Baka mamatay naman ako sa sama nito. Ano pong ibig ninyo sabihin? Ako'y matutuwa kapag ipinagtanggol ng mga anak ang alaala ng lumao nilang magulang. Ano ang masasabi ninyo kung isang araw ay nabalitaan ninyong inalipustang namatay ninyong asawa at ipinawalang bahala naman ng anak ninyong si Anton? Kung ako, hindi ko siya bibigyan ng reaksyon. Pagkaitan siya ng bendisyon, kailan ay hindi gumagamit. Kung dito dapat sabihin ng isang ina, hindi sa ganang akin, hindi ito gagawin. Ang dinaramdam ko ay hindi na matutuloy yung pagpapatayo ng para na. Hindi na magiging doktor ang anak ko. Magiging magkakarton na lang siya. Sapagkat hindi na matutuloy yung pagpapatayo ng para na. Sino naman nagsabing hindi na matutuloy ang pagpapatayo ng paaralan dito sa ating baryo? Ako, dahil narinig ko si Don Crisostomo Ibarra, ay tinawag na filibustero ng mga pride. Susulatan natin ang Santo Papa at maglilinis din ng Manila. Si Padre Damaso ay nawalan ng umaday at hindi siya namatay. Natutuwa akong marinig na maayos lang ang kanyang kalagayan. Subalit ako'y may iniisip ukol sa aking mga suliranin ukol kay Ibarra. Pinagbawal ng itayan pagkipag-usap sa kanya hanggang hindi pa inaalis ng prayer ang ex-community. Huwag kang mag-alala. Ako ang gagawa ng paraan para magkausap kayo. Anong problema sa mga? Kung may bigat at mabigat na pinapasama, sabihin mo sa akin, hindi ka makakabagay sa isa. Alam mo sabihin, hindi ko na dapat tanggapin pa sa Ibarra dito sa aking tahanan. Ngunit, ako din pagkakautang sa kanya 50,000 piso. Pinagtapat ko ito kay Padre Damaso. Ngunit, ayaw niya akong paniwalaan. Sa halip, pinamili niya ako kung alin na wala. Ang mawala na lang 50,000 piso, o buhay magkaluluwa.
umiyak, anak. Tularan mo ang iyong ina na kahit minsan ay hindi ko nakitang umiyak. Malay ba na lamang nung siya'y naglilihi. Nabanggit din sa akin ni Padre Damaso na meron siya kamag-anak na binata magbuhat sa Espanya at itay gusto niya maging katipan mo. Ngunit Santiago, naluloko ka na ba? Ano tingin mo sa anak mo? Mona, para lang nagpapalit ng damit sa pagpapalit ng katipan? Alam mo, yan din ang ay naisip, Isabel. Na si Don Crisostomo Ibarra ay mayaman samantalang ang mga Kastila ay nagpapaksa lamang dahil sa salapi. Ngunit ano ang gagawin ko? Binabalaan ako ng isang pang excommunion na dito pa lang daw sa lupa ay sinusunog na ang kaluluwa ko't katawan. Pero wala ka nang ginawa kundi pahirapan ang kalooban ng iyong anak. Bakit hindi mo subukang sulatan ng arsobispo? Ang naisip ko na ang arsobispo ay praile din. At walang sinusunod kundi ang sabihin ng mga praile. Kaya anak, huwag ka nang umiyak. Darating ang Kapitan General at baka makita ang iyong mga tayong namumula. At anak, mas lalong sawing palad ako sa iyo, ngunit hindi ako umiyak. Maria! Maria, gusto kong kausapin ng Kapitan General. Tia Isabel, pakiusap. Sabihin niyo na lamang na ako'y may karamdaman sapagkat ako'y patutugtugin nila ng piano at pakakantahin lamang. Pero ang mapapasubo ang iyong ama sa kahihiyan at ito'y kanyang naipangako. Sige po, susunod na ako. Barja! Ano po yan, senyora? Ipinid lahat ng bintana at sindihan mo lahat ng ito. Susunod po. Ano pa ako, senyora? Gusto ko dalhin mo sa harapan ko ang baliw na sisisi. Vamos magkantar ikaw. Hindi niya ako maintindihan. Hindi siya marunong ng Kastila. Nais kanya kumanta ng isang kundiman. Sana'y di magmali ang dati kong araw. Tama na. Huwag ka na kumanta. Huwag ka na kumanta. Napakalungkot ng awit mo. Nalulungkot ako sa awit na iyan. Umalis ka dito. Baila! 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 Ngayon, ikaw naman ang sumayaw. Sasayaw ka ba o hindi? Ano nangyari sa iyo? Hindi ka man lang ng magandang gabi. Guardia! Kunin mo ang baliw na ito. Sabihin mo kay Marta, bigyan siya ng baro at gamutin. Bigyan ng maayos na pagkain at higaan. Mag-ingat kayo at huwag siyang lalabas tanganin. Susunod po, senyor. Bukas na bukas rin, kinakailangan siyang madala sa bahay ni Ibarra. Magandang araw po. Ano ngayong kailangan? Maaari ko po bang makausap si Kapitan General? Hindi siya maaaring makausap. Wala siyang panahon. Ngunit, lagi siyang may panahon para sa katarungan. Sandali lamang. Kapitan General, nariyan po sa labas isang binatang taga Maynila na humihingi na paintulot na kayo makausap. Ang sabi ka po ay wala kayong panahon, ngunit sinigot niya sa akin na kayo ay palaging may panahon magbigay ng katarungan. Kapitan, kung hindi po ako nagkakamali, siya ang binatang nakagalit ni Padre Damaso na sermon kayo na umaga. Gusto yata talagang guluhin ng pride ng lalawigang ito. Sa pagkakaalang siya nag-uutos dito. Sige, papasukin ang binatang yan. Masusunod po.
Maaari na po kayong pumasok. Maraming salamat. Maaari po maghintay muna kayo dito, sumandali. Maraming salamat. Nagbibigay alam ng Kapitan General na daw ay maghintay muna, sumandali. Mainit ata ang ulo ng Kapitan General. At kung hindi, bakit niya pinaghihintay ang mga pari? Nag-aaksaya lang tayo ng panahon natin dito. Malis na kaya tayo. Pagpamuloy niyo po yung inyong paghihintay. Ang inyong pong referensya ay maaari na pumako sa bulwagan ni Kapitan General. Kapitan, andito na po mga praile. Sige, maaari ka nang umalis. Nasaan si Padre Damaso? Si Padre Damaso po ay hindi nakapunta. Siya ay nasa banig ng karamdaman. Nagsadya kami rito sa pangalan ni Padre Damaso. Kung ang lahat ng lingkod ay kagaya ni Padre Damaso, mamabutihin ko po na ako na maglingkod sa aking sarili. Magsiyo po kayo mga reverensya. Salamat. Sabi mo din. Magandang hapon, Kapitan Tiago. Anak niyo po ba ang dalagang ito? Opo, Kapitan General. Maganak dapat ang mga magulang na may anak na katulad niyo magandang binibini. Inayos ko na po kayong makaharap upang pasalamatan sa magandang ginawa niyo kanina. Umasa ka na sa pagsulat ko sa makapangyarihang hari ng Espanya. Hindi ko kakalimutan tungkol sa inyo. Walang gusto ang hari kundi ang kapayapaan at katahimikan. Kasabihin ko sa hari na bigyan kayong gantimpala sa maganda niyong ginawa. Ngunit Ginoo, Pakabuti niyong pinipili. Kayo ay may malinis sa kalooban at pagmamahal sa inyong babayan. Iyon lang ay sobrang gantimpala. Huwag naman ninyo sanang ipag-create ng isang magandang pagkakataon upang mapakilala ang katarungan. Ang katarungan ay marunong magparusa at marunong din magbigay ng gantimpala. Hindi bulag ang katarungan. Nandito na po si Kirsas sa may bara, kamalan. Sige. Mahal na binibini, nais ko po kayong muling makausap bago ko lisahin ng bahay nito. Nais ko ipagbigay alam sa inyo, Kapitan, na si Ibarra isang ex-komunikado. Wala kayo dapat ipag-alala. Ibig kong malaman ninyo na hanggat ko din na maagang pagaling ni Padre Damaso. Matanda na siya at hindi na dapat siya bumalik sa Espanya. Pagpalain nawa ng Diyos ng inyong reverensya. Mahiwan ko muna kayo sa mandali. Kapitan General. Ginong Ibarra, ako'y lubang nasiyahan. Bayaan ninyong kayo aking tanggapin na may kapalagayang loob. Labis yata pong kagandahang loob ito. Maupo ko muna, Ginoo. Maraming salamat. Ang isa pong malabis na pagtanggap, Ginoo, sa isang maliit na gaya kong sakop sa hari sa Espanya ay hindi katarungan, kundi isang utang na loob. Alam kong kayo nag-aalinlangan sa akin dahil sa hindi ninyo inaasahan ang mabuti kong pagtanggap. Mag-usap tayong sumandali ng buong kapalagayang loob. Ako'y lubos na nasiyahan sa inyong ginawa. Kaya akin ngayon itinatagubili sa hari ng Espanya ang kayo'y parangalan dahil sa panukalan ninyong pagpapatayo ng bahay paaralan. Kung nagawa sana ninyo ang aking kasulatan, di sana dumalok ako sa pagdiriwang at nang naiwasan sana ang kaguluhan. Napakalit lamang pong proyekto para inyong pag-aksayan ng panahon. Gayong kayo'y maraming gawain. Kaya mabuti na lamang may pagbigay alam ng panukala sa alkalde ng lalawigan ito. Tungkol naman sa pagkakagalit ni Padre Damaso, huwag kayong mabahala. Walang mangyayaring masama sa inyong hanggang ako ang namamahala sa Pilipinas. Tungkol naman sa excommunion, ay ako na ang bahala makipag-usap sa Arsobispo. Kailangan lamang ay makibagay tayo, Ginoong Ibarra. Sa Espanya, nagkatawanan pa lamang ang ginagawa ng mga prailid, hindi rito sa Pilipinas. Ang may papayo ko lamang sa iyo, kailangan maging mahinahon kayo sa hinaharap. Ang inyong makakatanggali ay ang korporasyon ng mga praile. Sila ay mayaman at hindi madaling kaaway.
Subalit kayo ay aking pinasasanggalang. Hinahangaan ko ang mga anak na nagbibigay dangal sa alaala ng mga magulang. Pagkat ay ako ay nagmamahal din sa sarili kong magulang. Kung sa akin nangyari yon, hindi ko alam ang aking gagawin. May nagbalita sa akin nagpunta raw kayo ng Europa. Nakarating ba kayo ng Madrid? Nakarinig ba kayo ng balita tungkol sa aking pamilya doon? Isa pong karangalan sa akin na makilala ang iyong pamilya. Pero, kayo ay nakalis doon, kamahalan. Ako po ay galing sa Espanya nang umuwi rito. Nabalitaan ko po ng kabutihan ng inyong kamahalan. Niisip ko po na kalabisan na kung maghihintay pa ako ng utos. Lahat daw ng mga Pilipino ay napagbili na sa inyong kamahalan. Ako ay tutuwa sa maganda ninyong palagay sa akin na yan naman dapat ang talaga mangyari. Ang gusto ko po ay mapagpunan ng kakulangan ng pamahalaan. Hindi mo susubaybayan ang lahat nang hindi makakadulog sa akin. Ako ba may paglilingkod sa inyo? May kailangan po ba kayo sa akin? Kayo ang unang lalaking nakuusap ko sa lupaing ito. Ang lungsod at bayan po lamang napupuntahan nyo. Kamahalan, hindi po pa ba ninyo nadadalaw ang mga lipustang kubo ng aming bayan? Sana'y nakita ninyo, kamahalan, ang tunay na lalaki sa nayon kung ang sukatan ng pagkalalaki ay kabutihan ng at ganda ng pag-uugali. Ginoong Ibarra, maaaring umalis na ako sa isang buwan. Ang inyong katalinuhan at napag-aralan ay hindi nababagay sa lupaing ito. Kung gusto ninyo, ipagbili ninyo ang lahat ng ari-arian nyo at sumama na kayo sa akin sa Europa. Pagkat sa tingin ko'y doon kayo nababagay sa mga land na kapaligiran. Napakaganda po ng inyong alaw, kamahalan, at hindi ko po yun makakalimutan. Lamang ay kailangan po akong manirahan sa kung saan ay dito rin nabuhay ang aking magulang. Kung saan ay dito rin sila namatay. Maalala ko nga pala, ako natin nakakabala sa inyo. Pagkat dapat nga palang ang kabigha-bighain talagang kausap ninyo ngayon. Punta mo na siya, at para lalo kayo maging malaya, papuntay mo na rito ang kanyang ama. Ngunit huwag ninyo kakalimutan na ako'y samahan mamasyan mamaya. Maraming salamat, Kapitan General. Ako'y alis na at tutungo agad sa kanila. Sige. Ginoo, ako po yung kapatid nung namatay kahapon. Nakikiramay ako. Ginoo, ibig ko pong malaman kung magkano ibabayad ng isang kapatid. Ba, wala kayong panahon sa namatay na. Huwag mo sanang ubusin ang pasensya ko. Kailangan ko ba dumalaw sa isang may sakit? Mas mahalaga ba sa inyo may sakit kaysa sa patay na? Ito ba'y dahil pinalalagay niyong mahirap lang kami? Kaya wala kayong panahon sa amin. Huwag mo sanang ubusin ang aking pasensya. Hindi tinanggap ng alkalde ang aking pagbibitiw. Tinanong niya kung wala daw ba akong kakayang tumupad sa sinumpaan tungkulin. Dahil dito, pinabayo ko ang pakikipag-usap. Pero sa kanya sinabi, pag-usapan na lang ang lahat pagkatapos ng pista. Ano pa nga bang maaari mong gawin kundi maghintay na matapos ang pagdiriwang ng pista? Mga binibini, upo kayo. Hindi ba siya si Ibarra? Ang taong gusto pumatay kay Padre Damaso? Oo, siya nga. Ngunit, Padre, naramdam ko hindi ko mapapamlakan ng inyong kayanan. Si Ibarra ay isa sa mga nagkabuloy ng malaking halaga. At may karapatan siya lumagi dito, samantalang hindi siya nanggugulo. Hindi ba masamang gawain ang awayin ng mabuting Kristiyano? Kapag nagtagal ang taong yan, mananagat kayo sa harap ng Diyos at sa mga may kapangyarihan. Padre, kailan may pinananagutan ko po ang mga bagay na ginawa ko sa sariling pagpapasya. Ang ibig umilag, pagkat tayo si Ginoong Ibarra ay hindi namimilit kanino man. Palit ang taong yan ay mapanganib. Ako po ay walang nakikitang panganib. Padre Cura, nakita kong kausap ng alkalde at ng Kapitan General ni Ginoong Ibarra sa buong maghapon ito. Kaya hindi makapagbigay ako ng aral sa kanila. Kung hindi niyo siya paalisin, ay kami ang alis. Labis ko ay kinalulungkot, Padre. Ngunit, hindi ko maaaring palayasin ng sino man. Huwag niyo po silang pansinin. Kami ay kaanib ninyo. Sino sila? Ang umalis po mga pari. Ayaw nilang mapalapit sa inyo. Ganun ba? Opo. Ayon sa kanila, pinapatasik kayo sa simbahan. Ipagpaman ninyo. May nakalimutan akong tipanan. Ako'y babalik para kayo samahan. Ginoong Ibarra, sa Sir Siyang ng Alejandria,
Magaling sumayaw yan. Huwag mo na kayong umalis. Pagpaumanin mo, pagkat kailangan ko na talaga umalis. Sige po, paalam. Don Filipo, kailangan po natin ihinto ang palabas. Bakit naman? Sapagkat nagagalit po ang Alperes at ang Donya, hindi daw po makatulog. Sabihin niyo sa Alperes, may pahintulot kami mula sa alkalde at sa sinumang bayan. Pero kailangan itigil ang palabas. Sige, tara na. Maria! Maria! Pagpauman nyo, mayroong taong hinahanap. Uy, dito ka. Uy, amiga, kumusta ka na? Ayos lamang kayo? Nabalitaan mo ba ang balita kagabi? Oo, parang isang misa de gracia kay Raming Putok, di lang daw 14 ang patay, kundi 30. Higit pang mas marami noong nilooban ni Banat ang Bayan. Sounds Diyos. At ang sabi, gusto raw magnasa may ganti at pumatay ni Don Crisostomo ng mga Kastila. Dahil sa gusto ipakasal ni Kapitan Tiago si Maria Clara kay Dinari. Ang bahay naman na binatay, sinunod ng mga sigil. 60 taon na ang nakakaraan nang maglingkod ang aking nuno sa bahay ng isang mangangalakal na Kastila. Isang gabi, nasunog ang bahay. Ang sunog ay nakatupok ng malaking halaga. Ito na, Hinanap ang may sala at ang aking nuno ang siyang sinakdan. Hindi nagtagal, natulad si nuno sa kasalanang hindi niya ginawa. Nagkasakit siya at nang gumaling ay namundok sila. Nanganak ang babae, ngunit ilang buwan din ay nanganak ng sanggol na lalaki ang asawa. Ang panganay na anak ay tinawag na Balat na kilalang kilabot. Ang ina ay nakilala sa tao na delinkwente at napalo. Ang bunso dahil sa mabait ay tinawag lamang na anak ng ina. Isang araw, nakita ng anak ang ina na patay na. Sinundan niya ang mga mata nito at nakita nito ang pugot na ulo ng kanyang kapatid. Tama na yan! Umibig siya sa anak ng isang mayaman. Nabuntis ang babae at nanganak ng kambal, ngunit agad rin siyang binawian ng buhay. At isa sa kambal na iyon ay ako. Masaya kaming namuhay ng aking kapatid at siya ikakasal na sana. Ngunit nalaman ang tunay na pagkatao ng aking ama. Iniwan ng lalaki ang aking kapatid at nagpakasal sa iba. Nakilala namin ang aming ama, ngunit siya ay namatay rin. Kausap mo na ba si Elias? Hindi pa, pero sigurado akong aanib siya sa atin. Teka, may nakasunod yata sa akin. Tayo na't maghiwalay at nang sasalakayin natin ang kwartel. Nagsisigaw tayo ng Viva Don Crisostomo Ibarra. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Ako'y naparito upang mapaglaro sa mga patay. Yung ganun, tayo maglaro. Ha? Hindi nakakaibigan. Tama to dyan, bibigyan ka pang share. Ano? Oh. Ano yan? Kaya natalo kaibigan. Anong oras sa hapon? Nay, huwag kang matakot, ako si Basilio. Basilio! Basilio! Anak ko! Basilio! Basilio! May mga ginto akong
binaon sa likod bahay. Bukain mo ito. Mag-aaral ka. Sunugin mo ang aking bangkay kasama ng iyong ina. Sandali lang. Mamamatay akong hindi nakita ang pagbubukang liwayway sa ating mga bayan. Kayong mga makakakita, batiin niyo siya. At huwag niyong kalimutan ang mga nilugmok sa dilim ng gabi. Badula! Maria! Sige lang po kayo sa akin. Kayo ang mga lalaki na po sa ay, sabay kami sa Nandun yung parong. Sino may dala ng parong? Ayun. Pwede, babak ka naman. Shoot na kami ng salo-salo. Nandun yata ang parong yun na nasa loob. Pants. Hoy, wala tong pants. Oh, black and white na lang. Hindi naman yan.
Agwa! Agwa! Ang pan! Pan!